Maynila, ang kabisera at pinakamalaking lungsod ng Pilipinas na matatagpuan sa baybayin. Dito dumaong ang mga Kastila noong 1570 at kung saan noong 1898 ay nakamit ni Admiral Dewey ang pagkapanalo na isa sa mga pinakamatagumpay na labanan sa kasaysayan, ang labanan sa Manila Bay. Bilang himpilan para sa mga komersyal na interes ng mga Amerikano, ang Maynila ay naging isang modernong lungsod mula sa walang buhay nitong kalagayan sa kamay ng mga Kastila. Ang mga barkong naglalayag sa mahigit 7,000 pulo ay lumululan sa isang kuweba ng Ilog Pasig na dumadaloy sa sentro ng lungsod. Karamihan sa mga lokal na kalakalan ay dinadala sa pamamagitan ng kaskos, mga bangkang patag ang ilalim na bahagi na dumaraan sa mga kanal at daan ng pantubig ng Maynila. Bawat kasko ay may kanya-kanyang pamilya, kung saan sila ay naninirahan sa ilalim ng pawid na bubong na maaaring kawayan o palmera sa klima na mainam para sa kanila. Sa katunayan, ang Maynila ay may 3 lungsod. Dating Tondo, ang tahanan ng masang Pilipino. Modernong Maynila, pagsibol ng impluwensya ng mga Amerikano. At Intramuros, ang tinaguriang Walled City. Ang Intramuros na itinayo sa dakong timog ng baybayin sa bungad ng Ilog Pasig ay napaliligiran ng 2.5 milya ng pader na sinimulang itayo noong 1590 bilang balwarte laban sa pananakop ng mga dayuhan. Ito ay pumapalibot sa pader ng Intramuros na nagsilbing lugar para sa pangangailangang pangkalusugan ng mga Amerikano at kasalukuyang isang lugar para sa pagsasanay, libangan at golf course. Ang mga pader at taguan noong panahon ng digmaan ay pinapanatili ang orihinal nitong istruktura at nananatiling matatag sa kabila ng mga malalakas na lindol. Sa taguan ng Royal Gate, matatagpuan ang sikat na aquarium sa 5 trangkahe ng lungsod. Ang Parian Gates, ang pinakabantog at nanatiling sarado tuwing gabi hanggang 1852. Sa loob ng nasabing pader, mababakas pa rin sa ngayon ang kasaysayan mula sa mga Espanyol. Ang Calle Real, na siyang pangunahing kalyeng pamilihan, ay bukas para sa mga turista at nagpapakita ng masiglang pamumuhay. Ang simbahang Pransiskano na nakatayo na ng mahigit 200 taon ay isa sa mga pook ng pananampalataya sa Intramuros. Naglalayong maipalaganap ang Kristyanismo sa mga Pilipino bago pa man dumating ang mga manlalakbay sa Plymouth Rock. Sa tapat ng Makini Square ay ang cathedral na itinayo at isinunod sa istilong Byzantine. Sa hilagang baybayin ng Ilog Pasig matatagpuan ng Tondo, ang pinakamatanda at ang may pinakamalaking bahagi ng populasyon sa Maynila. Dito nakatira ang pinakamaraming ordinaryong mamamayan at ito rin ang sentro ng kabuhayan sa buong bayan. Dito matatagpuan ang mga matatayog na gusaling pangkomersyo na tinayo pa ng ating mga ninuno. May mga malalawak na kalsada at mayroon ding mga kalat-kalat na makikipot na daan. Mabagal at mahirap kontrolin ang daloy ng trapiko sa buong Tondo. Maliban kasi sa mga matutuling modernong sasakyan, may mga karomata at mga kalitera ring matatagpuan sa bawat sulok ng Tondo.
Ito ay mga sasakyang may dalawang malalaking gulong na hinihila ng isa o dalawang maliliit na kabayo. Ang pinakaluma, ngunit nanatiling pangunahing pamilihan sa buong bayan, ay ang eskolta, isang makipot na kalye sa pagitan ng Plaza Monaga at Plaza Goiti. Dito rin makikita ang mga pampublikong departamento ng lungsod. Isa pa sa mga di malilimutang kalye sa eskolta ay ang Rizal Avenue. Ipinangalan alinsunod sa ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Marami ring mga nakapilang bangketa sa bawat kalsada ng Maynila. Dito maaaring mabili ang halos lahat ng pangangailangan ng mga Pilipino. Sa Tangko Market naman ipinagbibili ang mga produktong gawa at ipinagmamalaki ng ating mga kababayan. Binabantayan ng Ilog Pasig ng Post Office kung saan nagsisimula ang Burgos Drive. Ang Burgos Drive ay tinuturing na dakilang daanan na bahagi ng sunken garden ng sinaunang lungsod na pinaliligiran ng katubigan. Sa gitnang bahagi ng lugar na ito ay ang gusaling lehislatibo. Itinayo noong 1926 sa halagang 2 bilyong dolyar. Sa kasalukuyan, ito ang sentro ng pamahalaan ng Commonwealth. Sa harap nito matatagpuan ang modernong golf course ng Maynila na halos nakapalibot sa makasaysayang walls ng sinaunang Maynila. Matatagpuan naman ang magagandang kabahayan at magagarbong hotel sa Ermita. Ang tanyag na Manila Hotel, kung saan tanaw ang Manila Bay, ay isa sa pinakamagaganda at dinadayong hotel sa bansa. Matatagpuan din sa lumang Ermita ang Universidad ng Pilipinas, isang pampublikong institusyon na nagpapalaganap ng dekalidad na edukasyon at nagbibigay ng pagkakataong makapag-aral para sa lahat. Kaiga-igaya ang mga malalaking punong nagbibigay silong sa mga kalsada, lalo na ang mga anahaw o ang mga malalapad na dahon at ang mga makukulay na bulaklak na nakapalibot sa bawat sulok ng boulevard noong panahon ng mga Espanyol. Ang Dewey Boulevard naman, ang isa sa mga pinagmamalaki ng Kamaynilaan, ginawa matapos na mabawi ang ating bansa mula sa mga mananakop. Ang malalawak na mga hardin at mga patsyong naririto ay angkop upang pagdausan ng mga kasiyahan at mga salo-salo. Sa hilagang bahagi ng Ilog Pasig naman, naninirahan ng punong opisyal. Ang mga mansyon na nooy para lamang sa mga makapangyarihang Espanyol ay pinamamahalaan na ngayon ng gobyerno ng Pilipinas. Patunay lamang ito na mabilis na pagbangon ng ating kapuluan mula sa pagkakalugmok sa pagiging kolonya ng Espanya, patungo sa isang moderno at malayang bansa sa aspetong agrikultural at industrial.
mga nagtataasang gusali, mga makabagong estruktura at modernong pamumuhay. Ito ang sumasalamin sa isang lungsod na dumanas ng napakaraming pagsubok sa paglipas ng taon, ang Maynila. Ito ay tinaguriang Queen City of the Orient, na sa kasalukuyan ay tahanan ng mahigit sa 2 milyong mga Pilipino. Ito ang sentro ng politika, komersyo, kultura, edukasyon, relihiyon at transportasyon ng Pilipinas. Sa pagdaan ng 44 na dekada, masasabing malayo na ang narating ng ating mahal na lungsod. At bilang mga kabataang namulat at lumaki sa Maynila, pinili naming maging saksi sa mga pagbabagong ito. Kung kaya naman nilibot namin ang ilan sa mga kilalang bahagi ng Maynila, kasabay ng pag-alaala sa mga magagandang larawan ng nakaraan. Kung pag-uusapan rin lamang ang Maynila, ang unang papasok sa iyong isipan ay ang Intramuros. Ito, na noon ay tinaguri ang crown jewel ng Maynila, ay isang buhay na ebidensya ng ating makasaysayang kwento. Sa bawat sulok ay mababakas pa rin ang malaking impluwensya ng kulturang Espanyol. Ilan sa mga lumang simbahan ang nasira ng gera noong panahon ng mga Amerikano. Ngunit nanatili pa ring matatag ang Manila Cathedral at San Agustin Church. Tila lingid sa kaalaman ng mga Pilipino ang kwento sa likod ng tinaguriang Walled City. Kasabay ng pagbabago ng panahon, unti-unti na ring namulat sa makabagong panahon ng Intramuros. Dito na isinilang ang iba't ibang institusyong pang-edukasyon at mga establishmentong pang-komersyo. Ngunit pilit pa ring pinapangalagaan ang mayaman nitong nakaraan. Ngunit tila kulang pa rin ang ating pagsusumikap upang maisaayos at mapanatili ang Intramuros.
Ayon sa Global Heritage Fund, namimiligro na ring tuluyang mawasak ang mga natitirang istruktura. Ang kahabaan ng Ilog Pasig ang nakasaksi sa pinagdaanang hirap at pagsusumikap ng buong Kamaynilaan. Ito ay dumadaloy mula sa Laguna de Bay patungong Luok ng Maynila. May haba na 25 kilometro at hinahati ang Kalakhang Maynila sa dalawa, ang Ilog Marikina at Ilog San Juan. Ngunit kasabay ng pagiging moderno ng Maynila ay tila napabayaan ng ilog. Ang dating kaaya-aya at pangunahing daanan ng mga kalakal sa Maynila ay naging tambakan ng basura at hindi na madaanan ng mga bangka. Makasaysayan ng ilog na ito, kaya nais ng pamahalaan na ibalik ang dating ganda. Kaugnay nito, iba't ibang programa ang inulunsad ng pamahalaan upang solusyonan ang problema. Ang Piso para sa Ilog Pasig ay isang aktibong programa na tumutugon dito. Binondo, ang lugar kung saan naninirahan ng karamihan sa mga kapatid nating Tsino. Kitang-kita sa lugar na ito ang pagkakaisa ng dalawang lahi. Ang iba't ibang establishmentong nagtitinda ng iba't ibang produktong Tsino ay matatagpuan rito. Marami sa mga tahanan dito ang binuo alinsunod sa arkitekto at paniniwalang Tsino. Sa iba't ibang sulok makikita ang lugar sambahan ng mga Tsino na gumagamit ng insenso. Sa kabilang banda, mayroon pa ring mga produktong lokal tulad ng mga prutas, gulay, at mga kagamitang pantahanan ang mabibili dito. Ang pinakamasasarap na pagkaing incheck sa Kalakhang lungsod ay dito rin mabibili. Dahil dito'y ang Binondo ang sentro ng komersyo sa Kalakhang, Maynila. Ang Escolta sa ngayon ay isa pa ring abalang komersyal na lugar sa Maynila. Ngunit hindi na kasing tanyag di tulad ng katayuan nito dati. Wala nang mga pamilihan, ngunit mayroon pa ring mga bangko at iba pang mga serbisyo. Kung dati ay kilala ito sa mayaman nitong estado, ngayon ay halos hindi napansin ng mga tao ang yamang itinatago nito. Isang nakapanlulumong katotohanan sa ngayon na ang Escolta ay nagsisilbi na lamang na kanlungan para sa mga pamilyang wala ng tirahan.
nais mong maranasan ang isang paglalakbay tungo sa makulay na kasaysayan ng Maynila at bansa, isa ang Luneta sa mga dapat mong mapuntahan. Dito matatagpuan ang tanyag na monumento ni Rizal na sa kasalukuyan ay pinananatiling maayos at itinuturing na respetadong lugar sa Kamaynilaan. Narito rin ang mga simbolo ng pagkakaisa ng Pilipinas sa ating mga karatig bansa, tulad ng pakikipagkaisa ng Pilipinas sa Korea. Narito rin ang mga establishmento na kumakatawan sa mayamang pinagmulan ng lungsod ng Maynila. Sa ngayon, ang Luneta ay isang pasyalan na dinadayo ng mga Pilipino at mga turista. Sentro rin ng mga pinagdadausan ng mga mahahalagang pangyayari sa bansa. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila ay pinananatili ring makasaysayan at maging kahanga-hanga sa mata ng bawat tao ang simbolikong lugar ng Luneta.
Maynila, lugar kung saan nabubuo ang iba't ibang pangarap. Ang buhay dito ay hindi mahirap, hindi rin masarap. Bawat sulok ay puno ng kwentong hindi naiiba sa kwento ng bawat isa. Sa bawat paglalakad, may bagong pananaw. Sa bawat pagbiyahe, may bagong matutuklasan. Sa bawat pagtawa, may luhang nakatago. Sa bawat paghikbi, may sakripisyong kinakalimutan. Ngunit, ang Maynila, sa kabila ng lahat, ay patuloy sa pagsulong, noon man o ngayon. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. I walk the streets of San Francisco. I've tried the rides in Disneyland. Dated a million girls in Sydney. Somehow I feel like I don't belong. Hinahanap kita Manila. Ang ingay mong kay sarap sa tenga. Mga jeepney mong nagliliparan, mga babae mong nagagandahan. Take me back in your arms, Manila, and promise me you'll never let go. Promise me you'll never let go. Manila, Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. Hinahanap kita Manila. Ang ingay mong kay sarap sa tenga. Mga jeepney mong nagliliparan, mga babae mong nagagandahan. Take me back in your arms, Manila, and promise me you'll never let go. Promise me you'll never let go. Manila, Manila, miss you like hell, Manila. No place in the world like Manila. I'm coming home